Nako po, ito, maganda hong reaksyonan po ito, mga kabida. Ito hong sinabi po ng isang vlogger po, na lumalakas na raw, okay, sa publiko, ito hong si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kabida, para maging Pangulo po ng Pilipinas po, come 2028, presidential elections po, mga kabida. Okay? Ang tanong po, totoo kaya ito? Naniniwala ho ba kayo, na lumalakas na po si Trillanes po, mga kabida? Okay? Dahil lang ba doon ho sa kanyang ipinakita, doon ho sa House Committee hearing po, kung saan po ay nagbida po siya ng mga kabida ng mga dokumento against Vice President Sara Duterte and ng mga Dutertes, mga kabida. Okay? Bilib na ang publiko sa kanya. Ito, babasahin ko muna, Ito hong article po ng Ang Masang Pilipino, mga kabida. Suporta ng publiko kay Trillanes sa pagkapangulo lalong lumalakas ayon sa isang political vlogger po, mga kabida. Naniniwala ang political vlogger na si Mark Gambua na unti-unti umanong lumalakas ang suporta ng publiko kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028 kasabay ng mga revelasyong inilalabas sa ilang pagdinig sa Kongreso. Ayun, yun pala yung pinagbabatayan po niya, mga kabida. Naniniwala ho siya na lahat ng mga sinabi po ni Trillanes, totoo po doon ho sa House of Representatives, mga kabida. Baka siya lang po yung naniniwala po doon, mga kabida. Ayon kay Gamboa, muling napapansin ng publiko si Trillanes dahil sa kanyang mga pahayag at pagkakasangkot sa mga usaping politikal, dahilan upang mas mapag-usapan ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa pambansang politika, mga kabida. Kasabay nito, nananawagan din ang vlogger na mas paigtingin pa ang mga investigasyon upang mabigyang linaw umano ang iba't ibang aligasyon at matukoy ang buong katotohanan sa likod ng mga kontrobersiya. Ayun. So yun lang yung kanyang basihan po, yung mga revelation po ni Trillanes. Okay? Sinabi na po niya na lumalakas po ang atak po mga kabida ng Trillanes po sa publiko, mga kabida. Kailan ba naging relevant ito kung si Trillanes po, mga kabida? Okay? Yun palang kanyang revelation po doon ho sa investigation po ng House Committee on Justice. Marami hong naniniwala po na basura po yun eh. Okay? Mga kabida. Hindi man lang sinasubstantiate po, mga kabida, ni Trillanes yung kanya hong mga allegation po doon eh. Okay? Hindi man lang siya nagpakita po ng authenticated documents po mga kabida mula sa bangko po, Okay? Ang kanya hong pinagbatayan lang po yung record po ng AMLAC. Alright, mga kabida. Meron ba siyang ipinakita doon na certification mula sa bangko na yung kanyang allegation po about the accounts of Vice President Sara Duterte, diyan po sa bangko, Manscarpio sa bangko, mga kabida. Totoo po yun? Okay? Di ba? O sino man pong naniniwala po doon? Ang mga kongresista lang po, mga kabida. Parang gospel truth na po yun, yung revelation po ni Trillanes. Ang bumilib lang talaga doon, mga kabida, ito pong mga mababatas po, itong mga miyembro po ng House Committee on Justice. Kasi po, may interest kasi itong mga miyembro po ng House Committee on Justice. Okay? Interest nila mga kabida, ma-impeach po, si Vice President Sara Duterte. Kahit na po anong ebidensya po ang ilatag dyan, mga kabida, against the Vice President, gospel truth na po yun. Okay? Kahit na po wala hong substantiation po mga kabida, hindi po nila masubstantiate. Okay? Ito hong kanila hong claims, yung kanilang allegation po, against VP Sara po, mga kabida. Katulad na lang din po, doon ho kay Ramil Madriaga. Lahat ng mga sinabi po niya, wala naman pong katuturan po, mga kabida. Hindi man lang siya naglabas po ng mga corroborative statements mula sa ibang mga tao, para lang po magpatunay po, mga kabida, doon ho sa kanyang claim na siya po at si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ay magkaibigan po, mga kabida. Kilalang kilala po si Madriaga po ni VP Sara, Walang supporting evidence eh. Sinong paniniwalaan doon?
Di ba? Ang mga kongresista naniniwala ho kay Madriaga. Kasi ang tingin po nila kay Madriaga po ay very explosive witness, ano, mga kabida. Okay? Katulad po ni Trillanes, very explosive witness din, ano, mga kabida, ano po. Okay? Plus, meron pang support doon ho sa naging pahayag po ng AMLAC, ano, kahit na yung AMLAC po, hindi ho conclusive yung kanilang statement po, ano, mga kabida. Hindi conclusive yung kanilang ipinakita pong mga datos po, ano, mga kabida. Kasi ang pinaka-authentic at mapagkatiwalaan po talaga, mga kabida, yung dokumento, original at authenticated na dokumento mula sa bangko. Okay? Mga kabida, kung totoo talagang nag-exist itong mga accounts na ito. Okay? Sana kumuha po ng ganun po, ano, itong si Trillanes, itong si Madriaga, ano, mga kabida. Diba? Itong si Trillanes po, ano, nagpakita po ng mga cheque po doon, ano, dalawang manager's check po, ano, na nag-deposit daw, mga kabida, ang isang negosyanteng taga Davao po, ano, ng malaking halaga na itinuring po niyang drug lord daw, ano, mga kabida. Okay? Doon ho sa accounts po, ano, ni Vice President Sara Duterte, okay, sa isang bangko, ano, sa Davao City, okay, particular na po sa Lanang, during that time, hindi pa po nag-exist po, ano, yung bangko na yon. Okay, mga kabida. See? O, doon pa lang, semplang na po Ito hong si Trillanes po, ano, mga kabida, ano po. Alright? Ang naniniwala lang talaga kay Trillanes, yung mga anti-Duterte forces po, ano, mga kabida. Mga miyembro po ng House Committee on Justice, ano, mga kabida. Itong vlogger po na isa kong panatiko po, ano, ni Trillanes po, mga kabida. Pero kung titingnan mo sa ground, ano, wala Wala. Okay? Okay? Hindi po ganun kadali po, mga kabida, no, na makakuha ka ng suporta po, ano. Okay, lalong-lalo po kung kinasusuklaman ka po, ano, ng mga tao, ng publiko, ano. Oh. Yung kanyang pagtakbo po, mga kabida, pangatlong beses po. Okay, ni Trillanes, indikasyon po 'yon, mga kabida, na nawala na po ang suporta ng publiko sa kanya. Una, noong 2019, kung hindi ako nagkamali, tumakbo bilang senador. Hindi po nanalo po, ano, mga kabida. Pangalawa po, nung tumakbo po siya bilang mayor po ng Caloocan City, hindi rin nanalo po, ano, mga kabida. Okay, twice lang pala, no? Tumakbo ito kung si Trillanes na natalo po, ano, mga kabida. O, see? So, yun lang po, ano? Tapos sabihin po ng mga taga-suporta po ni Trillanes na vindicated daw siya dahil ho sa kanyang revelation. Okay? Sino po yung nagpapatunay po dun ho sa kanyang revelation po, ano, mga kabida? Para sabihin po na totoo po yung kanyang mga sinabi po. Di ba? So, it's highly questionable pa rin, ano, mga kabida, yung kanyang revelation, yung kanyang mga isiniwalat po. Kasi wala hong nagpapatunay kung totoo yun o hindi, ano, mga kabida. Maliban lang po kung ang bangko po nagsabi po, mga kabida, na totoo yung kanyang mga dokumento, ano? Okay? Yung ipinakita na, yung ipinakita nga niya noong 2016, ano, na bank records po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po, ano, mga kabida, isinumpalpal po ng isang executive po ng bangko, ano, mga kabida. Okay? Itinanggi po nila yung dokumento na yon. Okay? Na nanggaling daw sa kanya po, ano, mga kabida. In fact, kinwestiyon pa ng naturang executive ng bangko yung dokumento po ni Trillanes kung saan daw niya nakuha yon, mga kabida. Kasi hindi daw sa kanila yon at iba daw yun sa kanila, ano, mga kabida, kaysa dito sa ipinakitang dokumento po ni Trillanes noong 2016, ano, mga kabida, nung tumakbo po itong si Rodrigo Duterte po, ano, during that time, mayor pa po ng Davao City, ano, mga kabida, ano po. Okay? Again, tanong ko po, naniniwala ho ba kayo na lumalakas na po, ano, itong si Trillanes po, mga kabida, sa publiko po, ano, yung hatak mo ni Trillanes sa publiko, unti-unti na po bang lumalakas, ano, mga kabida, dahil lang po dito sa kanyang revelation, okay, quote-unquote explosive na revelation, dyan po sa House Committee on Justice po, ano, mga kabida, sa impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.